Isang makapangyarihang agimat at anting-anting, subalit ipinagbabawal? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang isa na namang uri ng agimat, gamit, mutya at anting-anting. Lubhang mabisa at makapangyarihan, ngunit labis na ipinagbabawal. At pawang ang may mga malakas lamang na loob ang maaaring magtaglay. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at kung papaano ito nakukuha? Maraming uri at klase ng mga agimat ang tinataglay ng mga antingero at ilang mga albularyo at minsan ay maging ang mga pangkaraniwang tao. Mga agimat o mutya na kanilang pinaniniwalaan na maghahatid ng swerte, proteksyon at pangdepensa sa oras ng kagipitan. Ang ilan ay nasa anyo ng mga medalyon, kahoy, buto ng prutas, bato at kung ano-ano pa. At bawat anting-anting o mutya ay may espesyal na gamit, natatanging bisa at galing. Subalit hindi lahat ng agimat at gamit ay mabuti. Mayroon ding makakaliwa at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag pumanaw na ang isang tao, inaakala natin na ito na ang katapusan ng lahat ng sakripisyo at hirap dito sa mundong ibabaw. Subalit batid mo ba na ito pala ang hinaantay na pagkakataon ng ilang matatapang at makakaliwang uri ng mga antingero? Kamakailan lamang ay napabalita nga ang mga libingan na natatagpo ang sira at wasak ang ilang bahagi. At nawawala nga ang ilang mga parte ng buto ng taong nakalagak dito. Partikular na ang tuway o tuway-tuway. Ano nga ba ang tuway-tuway? Ang tuway ay isang uri o bahagi ng ating tuhod o tinatawag ding kneecap. Kanila itong ninanakaw at dinidibusyonan upang mapasunod ang kaluluwa ng taong nagmamay-ari ng tuway na ito. Kanila itong dinadasalan o pinapatungkulan upang kapalit nito anuman ang kanilang iutos dito ay susundin ito. Madalas itong ginagawang utusan bilang bantay sa mga bahay o di kaya naman ay upang magbigay ng karamdaman sa kanilang mga kinagagalitan o kinaiinggitan. Madalas ito ay ginagamit nga ng mga mangkukulam sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihang itim. Napakalakas ng agimat o mutyang ito ng tuway-tuway, sapagkat habang tangan mo ito at mapapakain ng tamang patungkol, ay maaaring mapasailalim mo ang kaluluwang ito. Subalit marapat na alam mo ang pangalan ng tao na nagmamay-ari ng tuway na ito. Pinaniniwalaang ito ay kinukuha sa gabi ng mahal na araw upang mas maging malakas. Ang mutya o agimat ding ito ng tuway-tuway ay isang mainam na depensa o tagabulag at marami pang mga makakaliwang gamit. Subalit marahil ay may tatanong mo rin, papaano naman ang kaluluwa ng taong ito? Hindi na siya matatahimik. Opo, hindi ito matatahimik. Subalit dahil sa mga dasal at patungkol na orasyon dito ay gagawin ito ang anumang iyong iutos. Bagaman masama ang isang agimat na ito, mayroon pa ring mga mangilan-ngilan na matatapang at nagnanais nito. Subalit tandaan natin na kapag ginawa mo ito, ay para mo na ring isinangla ang kaluluwa mo sa diablo. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ang pagnanais minsan ng labis na kapangyarihan ay hindi na makatwiran. Ngunit lagi pa rin nating tatandaan na ang proteksyon at kapangyarihang pangwalang hanggan ay sa Diyos lamang natin masusumpungan. Itlog na naging bato? Pinagkakainteresan pala dahil sa
tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bentahan nito online. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang ibong ito na nangingitlog raw, ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba napakamahal naman ng bentahan nito? Narinig mo na ba ang ibon na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar, na kilala rin sa Pilipinas sa mga bansag na ibong tagulilong, ibong toktor, ibong kandarapa, at ibong daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis, na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets, at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi, habang ikaw ay nag-iisa, ay huwag ka nang mabahala, dahil huni lamang ito ng ibong tagulilong. Namumuhay sila sa mga mamasamasang kagubatan, at kadalasan pa nga, kung hindi sa tropikal, ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng 3 hanggang 4. At kadalasan pa nga, sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay mayroong tinataglay na anting-anting? Opo, tama ang mga itlog nito, sapagkat isa sa bawat 1,000 pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan, at kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito ay napakaswerte mo na, sapagkat mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo, lalo na nga sa mga nag-o-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato, ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian, dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. Kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa hating gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kaagad dalawin ng antok. O diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi katablan ng masamang humhum o palipad hangin. Bagkus ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyohan nito ngayon, na nasa 3,600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna, dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na, at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa, hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna bago tayo bumili, dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ano naman ang bigay nitong bisa sa kanya? Nais mo rin bang magkaroon nito?
Pamilyar ka na ba sa isang klase ng bato na kung tawagin dito sa Pilipinas ay bato-ara? Batid mo ba na labis pala itong kakaiba, makapangyarihan at nakamamangha? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isa na namang uri ng bertud o gamit sa anyo ng isang bato. Ito ay ang bato-ara. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong galing, bisa at mga kakayahan? At kung saan mo nga ba ito pwedeng gamitin o makuha? Kaya kung mahilig kayo sa mga mutya at bertud buhat sa kalikasan o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Napakaraming natatanging bato, mineral at mga makakapangyarihang mga bertud na pawang makukuha sa kalikasan mula sa puno, sa hayop, sa kuweba, sa tubig at sa ilalim ng mga kalupaan. Mga batong may bisa na buhat sa enerhiya ng kalikasan at isa na nga rito ang bato-ara. Bato-ara na ang ibig sabihin ay isang natatanging bato at kaakit-akit. Ang bato-ara ay mailalarawan sa iba't iba nitong anyo, kagaya ng puting bato, puting butil o mga kakaibang kristal. Subalit ito ang totoong anyo ng bato-ara. Kadalasan itong kulay abo o naglalaro sa kulay na itim at nagbabago-bago ng kulay base sa kondisyon, presensya at enerhiya na nakapalibot dito. Ito ay bibihirang makuha at pawang sa mga piling tao o individual na mayroong access sa ibang dimensyon o tinatawag ngang paranormal. Ang bato-ara ay isang klase ng bato na nagtataglay ng kapansin-pansing anyo sa tuwinang ito ay makadarama ng ibang enerhiya. Kadalasang ginagamit sa panggagamot ang batong ito at pampalakas ng mga gamit para naman sa mga antingero. Isama lamang ito sa lagayan ng inyong mga gamit upang mas palakasin pa nito ang bisa ng iyong mga taglay na agimat. Ang bato-ara ay isang espesyal na gamit para sa panggagamot. Ito ay nagbibigay ng isang indikasyon o nagbabago ng kulay sa tuwinang ito ay makadarama ng kakaibang enerhiya. Mapupunang nagiging kulay bughaw o rainbow sa oras na ikaw ay malason o nahilo kung tawagin. Umiinit naman ito sa tuwing mayroong gumagawa sa iyo ng masama, kagaya ng kulam, barang o panggagayuma gamit ang itim na salamangka. Isang mainam na pang-akit din ang bato-ara, pang-akit at mahusay na panghalina, lalo na sa mga nakasasalamuha. Mahusay rin na pampaswerte sa buhay at sa pagninegosyo ang batong ito. Lagi lamang itong dalhin o kaya naman na ilagay sa kaha o lagayan ng pera. Ayon sa mga taong nagtatangan nito, minsan ay nagbibigay rin ito ng babala o mensahe gamit naman ang pangitain o panaginip. Lalo na nga kung mayroong nag-iisip o nagbabalak sa inyo ng masama. Kung kaya naman, isa nga itong pangkalahatang gamit sa panggagamot bilang proteksyon at panghalina. Ang bato-ara ay isang magandang gamit, subalit napakabihira lamang makita o makuha sapagkat ito ay marapat na mayroong basbas o mayroong bisang buhat sa mga gabay o bantay ng kalikasan. Subalit lagi pa rin po nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay gawin lamang nating tulong at gabay. Subalit nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.